For this introduction of our esteemed guest speaker for today, akong tawagon usa sa mga notable educators of Salog Central School, Mrs. Rotel M. Alverio, to help us welcome our guest speaker. A big round of applause, please. Maayong hapon kanatong tanan. Okay, dako kay dakong pribilehiyo o kalipay nga gitagaan kong higayon nga mo introduce sa atong dakong bisita karong adlaw. Ang atong guest speaker kanhi ordinadong ministro sa Saksi ni Jehovah sulod sa 15 ka tuig. Sa iyang pagkatawo, membro na silang daan sa Jehovah's Witness. Sa dihang gihatagan siya higayon sa pagtuon sa Biblia, adunay kasinatian nga siguro gasa sa Espiritu Santo, busa tungod ni ini nagpabunyag siya sa atong simbahang Katoliko kaniadtong Mayo 29, 2011. Usa na siya karon kalig-ong bato sa Catholic Crusade Ministry o gitawag natong krusada sa pagtuong Katoliko. Kung nagsunod mo niya sa YouTube, naabot na ni siya bisan asa-asa, tanaw-tanaw po ko ba? Kay nindot kay siya paminawon. Kanang makig-fight bitaw sa laing kuan, mga sikta. O bulahan kaayo ang atong lungsod sa Salog, nga ato siyang nahimo karon nga guest speaker aron pagpaambit sa iyang kasinatian o conversion story sa iyang pagkasiya. Busa, akong gihangyo ang tanan sa pagtindog, atong sugaton uban sa mapasalamatong kasing-kasing, ang nahimo karong lig-ong haligi sa Catholic Faith Defender, Brother Paul San Pablo Alima. Pwede na makalingkod. Daghang salamat sa atong tinahod nga tigpaila, Madam Alverio. Ang akong pagyukbo sa inyong makaparian, especially sa atong kura paroko, Reverend Father Florindo. Sa atong BE Coordinator, uban sa iyang makaubanan, gipangunahan ni Brother Danilo Sumalpong. Sa atong kanhi nga Presidente sa Diocese sa Catholic Faith Defenders, Brad Nicolay. Sa akong kauban sa Panaw, Brad Eugene Gapo. Sa tanan nga makaabag, makatikista. Sa tanan nga ni karon dinhi sa atong parokya, uban sa atong patron, Senyor San Vicente Ferrer. Kanatong tanan nga mitubag niining tawag alang sa pagpasidungog sa nasudnon nga pagpabili sa balaang kasulatan, atong hatagan ang atong makagalingon ug usa ka masipang pakpak. Akong Osbon, atong hatagan og usa kapakpak ang atong makaugalingon. Usa ra lagi. Last na lang yun ha. Atong hatagan og usa kapakpak ang atong makaugalingon. Og atong ihatag sa Dios ang daghan masipang palakpakan. Kini kay dali ra gyud ta magkasinabot. Nining tuig 2026 atol sa nasudnon nga pagpasidungog sa balaang kasulatan, nakakantar ang nindot kaayo nga tema. Unsa nga atong tema? God's Word brings life to our hearts and to our homes. Ang pulong sa Dios nagdala og kinabuhi. Ang konteksto sa atong tema nakasentro sa pulong sa Dios nga gitawag og Biblia. Kay siya man ang gipasidunggan
niining usa ka bulan nga selebrasyon. Sumala sa RA 1183 nga kining unang bulan sa tuig ang Enero, mao ang bulan sa Biblia. Og sa Presidential Declaration ni atong 2017 sa kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte gipirmahan nga ang katapusang Lunes sa bulan mao ang National Bible Day or culmination sa celebration sa National Bible Month. Alang sa mga protestante, ang konteksto sa tema nakasentro sa Biblia. Nga ang Biblia kon Word of God nagdala kini og kinabuhi. Apan isip makatoliko, mas lalom ang atong refleksyon sa tema nato niining tuiga 2026. Kay kitang makatoliko, wala lamang magtuo nga ang Biblia pulong sa Dios. Agitawag kini nga written word of God. Kitang makatoliko miila nga kining Biblia written word of God con verbum inspiratum. Sa laing tinuhan kay ang ilang Biblia maura man gyud ning written word. So ang ilang refleksyon sa pulong sa Dios nakasentro lang sa gitawag nga written form. Osbon ko isip makatoliko mas lalom ang atong refleksyon o pagpamalandong niini. Kay kitang makatoliko nagtuo ta sa gitawag verbum incarnatum. Kon word became flesh. Ang pulong nga nahimong tao. Dili lang kay ang Biblia ang pulong sa Dios. Ang katapusang libro sa balaang kasulatan nagpadayag kanato kung kinsa ang pulong sa Dios. Gipadayag 19, 13, 15, 16 mo kini ang atong babasa. Nalukop sa dugo ang iyang bisti o ginganlan siya ang pulong sa Dios. So take note, no? Nga dinhi sa atong gibasa, dunay gihisgutan nga ginganlan nga pulong sa Dios o kini siya nga pulong sa Dios nalukop ang iyang bisti sa dugo. Mao ba ni ang pulong sa Dios nga gitawag written word ang tubag dili? Kay kining Biblia wa gyud ni malukop sa dugo. Kaya kung nalukop ni sa dugo, nadaot na ni. So kinsa kining gisgutan nga pulong sa Dios? Atong ipadayon sa pagbasa. Migula sa iyang baba ang hait nga espada nga gamito niya pagbuntog sa kanasuran. Maghari siya kanila, pinaagig mahigpit gayod og pug-o niya ang ubas diha sa pug-ananan sa kapungot sa Dios nga labing gamhanan. 16 diha sa bisti niya og sa iyang mga paa naisulat ang ngalan hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Mao kini ang ginganlan nga ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nga nalukop sa dugo. Ang pulong sa Dios nga gitawag hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Kinsa man kini siya? Kinsa man kining pulong sa Dios sa kisgutan? Walay lain mao ang atong Ginoong Hesukristo. Si Kristo mao ang pulong sa Dios. Palakpakan nato ang Ginoo. John 1:1, 14. In the beginning was the Word,
And the Word was with God, and the Word was God. 14, and the Word became flesh. Doon ay pastor miingon, nga ang pulong kuno diha sa Juan 1:1, mao kuno ang Biblia. Sakto ba? Nga ang pulong diha nga gisgutan sa Juan 1:1, mao kining Biblia, ang written Word of God, ang tubag dili. Pero sige lang, atong sakyan ng ilang haguka nga argumento. Ibutang nato nga ang Word diha is the Bible. Pulihan nato ang pulong Word of Bible. Kung motukma ba sa ilang gihuna-huna nga ang Word diha sa John 1:1 mao ang Bible. Unsa atong buhaton? Atong pulihan ang Word o Bible. In the beginning was the Word. Pulihan nato ang Word o Bible. In the beginning was the Bible. Na ba'y Bible in the beginning? Wala pa. Kay ang Biblia na compiled 397 AD sa pagpanguna sa ika-37 nga Santo Papa Damaso I. So dili tinuod nga in the beginning was the Bible, and the Bible was with God. Ang pangutana, nag-uban ba ang Biblia sa Dios? Wala, kay wa pa lagi Bible in the beginning, and the Bible was God. Diyos ba ang Biblia? Kung atong dawaton nga ang Word diha ang Bible mugawas nga kining Biblia Dios na pod. Madaghan ang Dios ini. Naa na Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios Espiritu Santo, naa na po'y Dios nga Biblia. Versikulo 14, and the Word became flesh. Pulihan nato ang Word of Bible, and the Bible became flesh. Wa gyud mahitabo nga ang Bible na himong unod. Nagpabili ning papel hangtod karon. So dili ang Word of God diha Bible. Nganong nakakonclude sila nga Bible ang Word of God, kay sa ilang hunahuna isa lang ang Word of God, mao lang ang written form. Pero sa ato sa makatoliko lahi, nagtuo ta sa Biblia isipulong sa Dios, apan pulong sa Dios nga gitawag Word of God in written form. Inspired Word of God con verbum inspiratum. Nanang pangutana, kinsa man ang pulong diha sa John 1:1 kun dili ang Bible? Nagtuo ta nga si Kristo na. So atong pulihan ang Word of Christ. Kung sakto ba? In the beginning was the Word. In the beginning was Christ. Sakto dili? Sakto. Kay miingon si Jesus sa John 17:5, Amahan, pasidunggi ako, diha sa dungog nga nahuptan ko, uban kanimo sa wala pabuhata ang kalibutan. Naa na ba si Kristo sa wala pang kalibutan? Naa na. In the beginning was the Word. In the beginning was Christ. Sakto. And Christ was with God. And Christ is God. And Christ became flesh. Palakpakan natong Ginoo. Para kanila, God's Word brings life. Wa tay supak anak. Nga ang pulong sa Dios magdalag kinabuhi. Apan sa ako nang giingon kining tema nga gihimo sa protestante kung katoliko kita, mas laom ang atong refleksyon niini. Ngano man si Kristo man maong pulong sa Dios. Ug unsa man ang pulong sa Dios kasi Kristo? John 14:6 miingon ang pulong sa Dios kasi Kristo. Ego sum bea et beretas et vita. Ako ang dalan. Ego sum bea.
mo ng root word sa biyahe. Biyahe. Pag naay biyahe, naay ruta. Pag naay biyahe, naay daan. Nga agian sa biyahidor. Og si Kristo ang dalan. Ingon si Kristo et beta. Kanang word nga beta, mauna ang root word sa vitamina. Sa English pa, vitamins. Nga ang vitamins, importante sa kinabuhi. Monang kita, ang nagunit sa atong kahimsog, ang nagumit sa atong panglawas, nga makasustain kita sa pagbiyahe, sa panaw sa kinabuhi, kinahanglan nato ang maayong panglawas. Og ang maayong panglawas, ma-achieve pinaagi sa pagkaon nato sa mga pagkaon nga puno sa mga vitamina. Ingon si Kristo, igosom beta. Ako ang kinabuhi. Ako ang beta. Ang beta, root word sa vitamina. Nga kon si Kristo ang biya, ang root word sa biyahe, o kita ang magbibiyahe, gikinhan nato si Kristo. Kay si Kristo mo ang musustine sa atong pagpanaw. Si Kristo ang kinabuhi. Mo nang kita kinahanglan og vitamina sa kinabuhi aron nga smooth ang atong biyahe, isip biyahidor nga nagpanaw diha sa ruta paingon kang Kristo. Mao nang makadumdum ko pag-adto nako sa hulilan. Wa ko magtuo, uwa na butang sa akong plano nga kini di ay moadto ta sa hulilan, kinahanglan na ay tulo di ay nga atong i-prepare. Una, physically prepared. Emotionally prepared. O spiritually prepared. Andamon dahil nimo ang imong kaugalingon. Niadtong Abril 2023, miadto ko sa hulilan. Ang akong na-prepare sa akong kaugalingon, spiritually prepared ko. Basic kaayo ko for 6 months, way pahuay kada semana, sige, lakaw-lakaw sa tibok Pilipinas ug sa gawas sa nasod. Paghatag inspirasyon sa matag matuohon nga Katoliko nga mupadayon nga malig-on diha sa panaw sa kinabuhi nga matuohon. Emotionally prepared ko, pero naay isagyod nga nagkulang nako nga mauni ang gihandom nako nga mobalik ko sa hulilan this coming April. Physically, naay duha ka importante nga side sa hulilan nga wa nako na-miss nako sa akong kinabuhi. Mao ning gitawag nga back subject nako. Pag-abot nako sa Ascension, lugar ba katong si Kristo bitaw mikayab sa langit? Kanang sa Acts chapter 1 bitaw, nga si Kristo mukayab na sa langit. Tapos tuwa dito ang 11 disciples. Tapos mingon si Kristo nga mihatag siyang the Great Commission. Ang akong cellphone wa makasurvive. Wa gyud ko makuha niya itong espesyal nga religious sites. Wa na ko ma-record ba sa akong cellphone. Isa to nga na-miss na ko nga pagkasayang nauntay higayon nga igran sa Ginoo nga mobalik ko dito. Ikaduha, kung moadto da ka sa hulilan, ang culmination di ay nga mosaka ka sa Mount Sinai. Ang lugar nga gitawag sa Ginoo nga balaan. Gipahubo niya ka Moses ang sandalyas, hubua ang imong sandalyas kay kini nga lugar holy kon balaan. So kanang Mount Sinai is holy mountain. So gikan sa Jordan
to Israel mi-culminate sa Egypt. Dili na kaya sa akong pisikal nga mosaka pa didto sa Mount Sinai kay mumataman og alas 3 sa kabuntagon kay di na makakasurvive kung init na kay kanang Abril ting init man na didto sa Israel. Mao na nga na ako'y back subject, naka-relate ko nga ang pilgrim sa kinabuhi kinahanglan dili lang ka emotionally prepared ka, spiritually but physically. O unsaon nga ma-achieve ka na ang imong pisikal na ginahanglan og bitamina. Si Kristo miingon, et beta, ug ako ang kinabuhi. Ako ang bitamina sa imong kinabuhi. Si Kristo miingon sa Juan 6:51, I am the living bread that came down from heaven. Anyone who eats this bread will have everlasting life. Ang mukaon kang Kristo, ang mukaon sa iyang unod, makaangkon sa kinabuhi nga way katapusan. Aron nga mahimo tang lig-on nga Kristiyanos, kinahanglan itik nato si Kristo isip bitamina sa atong kalig-on, sa atong pagpanaw niining kalibutana. So ang atong topic, God's Word brings life. Ang pulong sa Dios di lang kay magdala o kinabuhi. Para kanato nga makatuliko, si Kristo mismo ang pulong sa Dios, siya mismo ang kinabuhi. Naay nag-ingon nga kining tawhana grabe no ang iyang kinaon Biblia. Pero ang Biblia di gyud ni makaon bison saon. Kay may patso man ka ini. Ambot ipasabot ba kanang tao ba nga grabe kahanas na si Ibdi ba? Kana nga si Ibdi ang kinaon ana Bible man. Kana siya imahinasyon na. Meaning pag ingon nato nga kana nga si Ibdi ang kinaon Biblia, bot ipasabot master na sa Bible ba? Grabe na kaayo mo research mo pakli siguro og Bible, mo nang meaning nila nga kana nga si Ibdi Bible ang kinaon. Ang pulong sa Diyos ang kinaon. Pero kung sige ka og misa, dili komunikan ka, kay ang bitamina unsa man imnon kausa sa isa ka semana o imnon kada adlaw. Ako nag-take man kog vitamins hangtod karon, Immune Pro. Na may mga sinus. Sa una na ako'y sinus. Hangtod na edad ko og almost 30. Pero na-discover nako nga ang sinus ang hinungdan vitamin C deficiency. Miti ko 3 times a day og vitamin C og karon kaduha na lang sa usa ka adlaw. Ang bitamina kada adlaw na nimo tumaron aron nga lig-on ang imong pisikal. Sa espiritual, ang bitamina nato mao man si Kristo. Di man gyud makaon ng Biblia. Pero si Kristo as Word of God sa bayhon sa tinapay, literally atog yung kanon. So kanang word nga ang kinaon pulong sa Ginoo sa Katoliko na. Kay gikaon nimo si Kristo mismo nga mong pulong sa Dios. Naghatag kalig-on sa imong kalag. So meaning ang atong topic ron, God's Word brings life, mas laom ang atong refleksyon. Kay si Kristo mismo ang pulong sa Dios, dili lang kay siya magdalag kinabuhi, siya mismo ang kinabuhi. Kung siya atong gikaon ang kinabuhi mismo, ania uban kanato, palakpakan natong Ginoo. Basin mangutana mo, Brad Paul, pila man di ay
kakategorya ko o bahin ang pulong sa Dios? Sa inyong pagpaminaw, pila na ka pulong sa Dios atong gisgutan? Nagpalo pa mo sa ako? Pila na ka pulong sa Dios ang atong na take up? Subay pa mo? Pila na? Isa pa o duha na? Ha? Isa pa? Bible, Word of God in written form. Isa. Jesus, Word of God as person. Pila na? Duha na. Duha ra ba ang pulong sa Dios? Maura ba ang Biblia? 72, 73 ka mga libro. Si Kristo, verbum incarnatum, ang Biblia, verbum inspiratum. Kaysa protestante ra ba ang ilang word of God, maura gyud ning Bible. Si Kristo, word of God, person. Naa pa ba'y word of God nga dili si Kristo? Dili ang written word of God in written form? Naa pa ba na? Isaiah 51:16, Isaiah 59:21. Ingon ang Ginoo, I will put my words in your mouth. Wala mag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang ako mga pulong sa libro. Wa pod mag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang tanan nako mga pulong sa papel. Naay word of God in oral form. Gibutang sa Ginoo sa baba sa tao. Oral. Handed down to generations, to generations. Nganong ang pulong sa Dios naamay wa suwata, kundili gipabilin diha sa pormang oral o binaba nga pasapasa. Kay dili posible nga ang tanang pulong isulat. Sa unang mga rasones nga kaniadtong ang Dios nakigduyog sa panaw sa iyang katawhan, wala pay mga materialis sama sa papel o mga tinta. Kay naulahiman og diskubre ang papel o ang bulpin. Giun sa kaniadto ang pagsulat. Ang pagsulat gipaagi diha sa pagkulit. For example, ang 10 Commandments gisulat, dili pinaagi sa bulpin kon lapis, kundi pinaagi sa tudlo sa Dios. Dayon pagkanaog ni Moses sa Mount Sinai, nga balikan nako karong Abril, moban mo? Moban mo? Pag-prepared lang yun mo og 250,000 pesos. Wala ko ni anang kantidara, pero ang pangutana, nganong kaduha naman kumubalik diha. Ampo lang sa Ginoo. O ang Ginoo, pakitaan kaniyang paagi, nga bisan wa kay kapasite sa pag-adto ni anang lugara, dadon kaniya sa lain nga paagi. Palakpakan na Ginoo. Walay available nga sulatanan. Gisulat ang mga bahin sa pulong sa Dios diha sa bato. Ang uban isulat diha sa mga panit sa hayop. Ang uban isulat diha sa mga panit sa kahoy. Hangtod miabot ang panahon nga ang mga Egyptian naka-imbento og papyrus. Miadto ko sa Egypt, gitan-aw gyud nako didto ang inbensyon sa papyrus nga mauna ang gisulatan na sa ulahi nga mga panahon.
dili pwede nga ang pulong sa Ginoo tanang isulat. Kay miingon gani ang balaang kasulatan nga bisan pa isulat ang tanan, walay warehouse kon budiga nga kasulatan sa mga pulong nga angay sulaton. So meaning ang Word of God selected ra ang isulat. Kakita mo anang GHS, na ba na GHS o IHS? O sa ibutang ni sa Ambo, ibutang da sa Tubangan? Kita mo ana? Ha? Nakita ba mo ana? GHS or IHS? Nakita mo? Ha? Kaniadto kay wa lagi papel nga available nga kasulatan, ang paagi sa pagsulat i-abbreviate. Dili ba i-detalye tanan ba? Iagig abbreviation. For example, GHS. Nakabalo na mo sana? Jesus Hominum Salvator. Jesus, Savior of all men. Kung makita mo ana, mo na meaning. Kanya to kay gamay sa sulatanan, Christ Mass. Ang Christ, butangan na lag X. Sumpayan og Mass. Para makadaginot og space. Tungod kay kulang lagi. So mao na ang rason ngano nga ang Word of God dili tanan written form, na ay oral form. So mo sumari ko, Brad Paul, pila di ay kabuok ang pulong sa Dios? Sa laing tinuohan o sara ang Bible ra. Pero sa ato sa Katoliko, pila? Bible, Word of God in written form. Tradisyon, Word of God also, but in oral form. Pero si Kristo ang pinaka-Word of God. Pila ang Word of God na to? Tulo. So pilde sila. Kaya usara man ila, ato tuluman, bisan asa nga anggol, superior gihapon ang simbahang Katoliko. Palakpakan nato Ginoo. Atol ni ining paghandom o pagpasidungog sa balaang kasulatan, kinahanglan nga masayran sa matag Katoliko ang kasaysayan sa Biblia. Nganong nahimugso ang Biblia? Kinsay naghimo sa Biblia? Og unsay intensyon sa naghimo niini? O ang ikaupat o katapusang pangutana sa dili pa ang atong open forum, giunsa sa mga laing tinuohan ang sinayop nga paggamit sa Biblia. Pila ka pangutana akong tubagon? Atol na ining atong paghandom sa balang kasulatan? Nagsunod po mo sa ako? Upat, no? Masa may una, tubagon ako. Sa unsang paagi na himugso ang Biblia, kinsay naghimo sa Biblia, unsay intensyon sa naghimo niini, o giunsa kini sa mga nakigamit lang niini sa ilang sinayop nga paggamit niini. Kuyaw-kuyaw ning last question. Sa di pa nako nito bagon, ang isa sa akong conversion na simbahang Katoliko, akong ipahinungod sa balaang kasulatan. Palakpakan na ito Ginoo. Kaya ako nahimugso ko sa tinuuhan nga saksi ni Jehova. O sa among tinuuhan, kinaiya na mo nga once kang among mga anak, ang mga anak umasaksi ba? Makabalon na mo basa ang ginikanan obligado sa paghatag og Biblia sa iyang anak. Ingon ni ana ang
tinuohan nga akong gigikanan. At the age 6, preparatory sa pag-eskwela't elementarya. Kay kaniadto Madam Alberio, maestra man ka, wa gyoy kinder kaniadto sa atong panahon. Sakto ko dili? Sakto! Walay daycare, walay kinder 1, walay kinder 2, kitang tanan, mo diretso grade 1. Sa edad nga 7 anyos. Ang 6 years old, ang 6 years is preparatory, meaning diha sa panimalay himuon ang pagkat-on sa pagsulat o pagbasa. Ang ato mga parents kung dili sila busy, may motudlo ka nato apan kung busy sila i-deputize sa ato mga magulang nga tudloi kining inyong manghod. Kay sunod tuig mo eskwela na raban may na lang makabalo nimo sulat o bubasa. Ako, pag edad na kong 6 anyos, kabalo na ko mabasag binisaya. Dili pa ko kabalo mo kabasag in English. Ang in English na ko, basahon na ko og binisaya. Samaan ng stockpiles ahead. Kasada bitaw mo, nag-repair ba? Warning, stockpiles ahead. Ako nang basahon, stockpiles ahiad. Although nakabasa ko sa in English, pero ako na siyang binisaya. Binisaya man natong una, kay Bisaya man ta. Labi na sa una kay naatoy Bisaya nga magasin. Nakahinom na mo na. Ganahan ko sa unang panahon kay nindot sa unang panahon. Ay Bisaya na mo magasin. Natoy mga sugilanon, sunod gula na pod, atangan na pod nimo. May TV sa una. Ang tao gyud sa una, bata pa makabasa na. Karon lisod na, nalingan na sa gadget. So at the age 6, kabalo na ko mubasa. Pagkahibalo sa ako mga parents, nga kabalo na ko mubasa, girigaluhan dayon ko sa akong parents og Biblia. Ingon akong parents nga, Paul, do na may irigalo kanimo nga Bible. Pagkadungog nako, perti nakong lipaya. Gidawat nako ang Biblia, gagihatag sa akong ginikanan sa dakong kahinango. O giingon akong parents nga, Paul, basaha kini sa tibuok nimong kinabuhi. Hangtod karon labas sa akong hunahuna ang tugon sa akong ginikanan nga akong basahon ang Biblia sa tibuok nakong kinabuhi. So nag-start ko og basag Biblia sa edad nga 6 anyos. Wala pa ko mahimong ministro sa saksi ni Jehovah. Tungod usahay sa kabisi nako sa pag-eskwela, katulura gyud nako na balik-balik og basa sa wala pa ko mahimong ministro kon pastor. Pero sa diyang nahimo na kong ministro, mandatory man namo nga basahon gyud ang Biblia within a period of 1 year from Genesis to Revelation. Next year balik na pod mag Genesis, humanog Revelation, next year na pod balik na pod. Mao na nga routine. Dili lang kay basahon, tun-an kini og ipaambit. Sa tibok nakong kinabuhi sa Jehovah's Witnesses, 18 times nako nabasa ang among New World Translation of the Holy Scriptures. 2011, sa dihang nahimo kong Katoliko, girigaluhan ko sa pari nga nagbunyag nako si Monsignor Jaime Pañares og Biblia nga Catholic edition kini. Kini nga Biblia nakaabot na ni sa hulilan. Og ako ning dadon pag-usab didto sa lugar nga iyang gikanan karong Abril. Kaduhanan nimo adto ambot kamo kapila na pod mo. Ang Biblia nga giregalos kanako sa akong parents, dili na nako pwedeng bada. Naguba na. Ako na lang gipalitan og cover og akong gi-compile sa akong library. Og ang akong hinigugmang asawa ako siyang gitugon nga love, panahon sa akong lubong, ayaw kalinting ipabawon ang Biblia nga giregalo kanako sa akong parents ug ang Biblia nga giregalo kanako sa pari. Palakpakan na Ginoo. Kini nga Biblia hapit na pod maguba ang cover. Di ni mang original na cover.
ikatulo na ni nako nga pagpabukbayin. Kay 8 times sa nako ni nabasa. O hangtod sa katapusan nga adlaw sa akong kinabuhi sa kalibutan. Sa dili pa ang akong pag-exit dining kalibutan na, dili gyud nako hunungon ang pagbasa sa balaang kasulatan. Palakpakan nato ninyo. Nganong ako ni siyang gi-share ninyo? Kay ako tungod sa ako mga parents nga nagpaila-ila kanako sa pulong sa Ginoo, nahigugma ko sa balaang kasulatan. O sa akong paghigugma sa pulong sa Dios, ang Dios nahibaw sa kamatinud-anon sa akong kasing-kasing. Doon ako'y something gipangita nako sa akong kinabuhi. O kana nahitabo sa usa lamang kasimple nga pagpamalandong o sa kasukna sa kinabuhi. Sa dihang nagbalik-balik og basag Biblia, akong lantawon kining maanindot kaayo nga libro. Og maogyoy pirme mabutang sa akong mata ang mga litra Bible. Upat, 5 ka litra. Di ba? Sa di pa ka magbasa. Bible. Na Bible, na klaro. Ambot nga no, nga misantop man sa una-huna nako ang usa ka pangutana. Ngano kahano kini nga libro gitawag man sa nga Bible? Wa mo nakapangutana? Wa ko ray nakapangutana na sukat sa wagid mo ang nakahuna-huna? Ako wa ko kahuna-huna kani adto ini. Pero nganong naa may time nga misalingit sa akong galamhan nga questionon. Nganong interesado ko ini nga libro? Nahigugma ko ini nga libro. Di ba pag mahigugma ka bro sa usa ka babae? Na ibabae ba, higugma ka? Di ba gusto nimo nga susihon ang iyang pagkasiya? Di ba? Ang una gadanin mo na, gwapang babae, na love at first sight ka. Kung sa'y puhato nimo, gwapa man to na mura. Ang akong, kasi kaya naglagubo man. Mangutana gyud ka, unsa ka hay iyang pangahan? Di ba? So meaning, maghimo na ka og pagsukit-sukit kay nahigugma gud ka, di ba? Unsa man kayang pangano? Taga-asa man siya nga lugar? Unsa man ang iyang kinabuhi? Nganong magsugod na nga interesado ka niya o mangutana ka kabahin niya kay na-attract man kaniya. Ako pod kay nahigugma ko sa Biblia tungod sa ako mga parents, niabot po sa punto sa akong kinabuhi nga nakapangutana po ko sa libro nga akong kahigugma. Ang simple na yun nga pangutana. Ngano kahano kini nga libro gitawag man nga Bible. Naagyoy history ini, di ba? Imposible man nga ni dictionary na dihog tatak og Bible naagi nagbutang gititulan siya Bible nag-indicate nga naagi history ini ngano ning gibutang ni unsa man gyud kaha ang kamatuoran nga naglimi ni ini. Diha nagsugod ang akong journey. Wa ko'y planong magkatoliko. Ang Katoliko pinakahit nako nga relihiyon. I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to attack and destroy the Catholic Church. Nag-study ko how to destroy the Catholic Church. Meaning, never gyud sa akong damgo og tinguha nga magkatoliko. Kay hate nako ang Katoliko. Pero wa ko mahibalo nga kadto di ay ang sinugdanan
nga mosangko ko sa destinasyon sa akong kinabuhi. Mabalik sa ko dito sa akong permiro ha. Kasi muinding na ta. So ang permiro nga naka-attract nako kining word nga Bible. Unsa ang simpleng pangutana nako? Nakadumdum pa mo? Unsa to first question nga pinakasimple nga nganong kini nga libro gitawag man nga Bible? Karon kay protestante man me, dili man may katoliko, tapos naaman po may mga library, kompleto man may mga libro, mga research history. So ang akong gibuhat kay pangutana man buti pasabot nagtangag kini og importante nga tubag. So akong gipangita ang tubag sa akong pangutana. Asa nako pakitaa? Dito nako gipangita sa protestante nga library. Nag-research ko nganong kini nga libro gitawag man nga Bible. Bisan giunsa nako pagtuwad baliskad ang amo mga libro, wa may tubag. Dayon kami nga mga protestante manganda kami nga kami ang haniti sa Biblia. Kami ang mga master pinakliay, kapitulo, bersikulo, memorize, pakli, kaisara. Grabe mi gyud kamayo sa Biblia. Kamo mga Katoliko? Kamo. I-contesta mo sa protestante. Kompostahay, di ko maposta sa Katoliko. Dito ko sa protestante mo komposta. Kay sigurado to nga pinakliay, memorize og bersikulo. Grabe ang baba murag nagbuwa-buwa. Kami among giklaim nga mga maayong laki mi sa Biblia. Ang Katoliko ignorante sa Biblia. Mao na saksak namo sa amo nga hunahuna mao bitaw nganong kaming mga non-Catholics mag house to house mi kay tudluan namo ang Katoliko sa Biblia. Meaning gi-assume namo nga kami ang mga maayong laki sa Biblia ug ang mga Katoliko estudyante lang ang among pagtan-aw ninyo. Ingon ni anak kaubos ang libil sa pagtan-aw namo sa Katoliko tungod lagi kuno kay kami mga maayo mi sa balaang kasulatan. Dito nako na discover nganong wa may tubag. Simple raman unta ning pangutana ha. Kung mga maayong laki ta sa Biblia, dapat matubag nato ang pinakasimpleng pangutana nga related sa balaang kasulatan. Balikon ko ang pangutanang tubagonon nganong kini nga libro gitawag man og Biblia. Wa may tubag dito sa pikas habig. Dito nako nagsugod og duda. Nag-start ang dako nga question mark. Ngano ngang akong simpleng pangutana mahitungod sa Biblia wala may supisente nga tubag niini. Pero ako bisan pa na failure ko sa pagpangita sa tubag, nagtuo ko nga naay tubag niini. O kinsay makatubag niini kadto ragyong responsable niini. Palakpakan ng Ginoo. Mauna ang migawa sa akong tsure. Sa pag-research nako nag-ingon ko ngano kaha nga wa may tubag ang protestante. Pero sige na lang, bahala ko ay tubag. Deep inside my heart, nagtuo ko nga naay tubag. Og si bisan kinsa nga makatubag ni ining pangutanaha, siya ang adunay o responsable ni ining pagkahimugso sa Biblia. So akong gihimo kay nag-underwent mong study how to destroy the Catholic Church. O isa diha kapamaagi is know your enemy man.
kanang i-destroy nimo ang baksidor, for example, kalaban mo, kita mag-boxing ta bro, aron nga mapildi ta ka sa boxing, tun-an ako ang dawe sa imong away. Aron nga mapildi nimo imong kaaway, tun-an nimo ang imong kaaway. Mao man gyud na sakto. Karon kay nag-underwent mag-study how to attack and destroy the Catholic Church. Di ako tun-an ang Katoliko. Kaya ako ma-destroy ang Katoliko, di ako din tun-an ang Katoliko, unsaon ako ni paguba. Naaman ko'y access sa Catholic Library. Pag walay tubag din nangita ko asang tubag o ang makatubag, katurag yung naghimo ini. Kinsa man ay be ang knowledgeable. Mutana ko ninyo. Ako, eksperto ko nga driver sa Toyota. Kaayo ko mo drive og Toyota, paliko-liko, bisa sa tinai sa manok, grabe ko pasutoy-sutoy, maayo ko sa Toyota, nasakyan na. Eksperto ko nga driver. Ang pangutana maone, kinsa may knowledgeable? Ang eksperto nga driver sa Toyota o ang nag-imbento mismo sa sakyan ng Toyota? Tubag. Kinsa? Ang nag-imbento yun. Besan onsa pa ko kamaayong driver, besan onsa pa ko ka-ekspertong magmaneho, taman lang diha ang akong eksperte. Never gyud nga akong malapuan ang nag-imbento sa sakyanan nga akong gimaneho. So meaning, ako, pastor ko, maayo ko sa Biblia, maayo ko mangilad sa Katoliko, eksperto ko sa Bible, mura po ko eksperto nga driver. Pero ako bagyong malupig ang naghimo sa Biblia? Malupig ba na ako nag-imbento ni Ana? Ato bagdili. So, nang hamay ko, although walay tubag, pero wa ko mawadig paglaot, naagi tubag sa akong pangutana. Pag-research nako sa topic about bibliology sa Catholic Library, salamat sa Ginoo, nakit-an ako ang tubag sa akong pangutana. Palakpakan na Ginoo. O dili ko mulakaw karong kahaponon nga dili nako ma-share ninyo ang discovery nako sa akong kinabuhi mahitungod sa balaang kasulatan nganong nahimo kong Katoliko. Gusto mo? Kay kung kamo maminaw niini, sultihan ko kamo, mas knowledgeable na kamo sa mga pastor. Nganong kini nga libro gitawag man ni og Biblia? 4 letters. B-I-B-L-E. Bible. The word Bible, take note, has 2 syllables. The first syllable of the word Bible is by. And the last and second syllable of the word Bible is bol. And each syllables has own meaning. Matag syllable sa Bible na ay nakaakibat nga kahulugan niini. Di ay na kami bothorang gitatak ini. Ang English word nga Bible gikan sa Greek word nga ta Biblia. Unsa to? Unsa ta Biblia? Nay ni tablia daw. Ang Bible sa Greek word ta Biblia, dili tablia. Kanang word nga Biblia, ta Biblia, that is plural form.
meaning box. Pag moingon tag Biblia, mga libro. Kay ang singular form ni ini gitawag man ni nga Biblion. Pag Biblion, usa lang ka libro. Pero pag mga libro, gitawag ni Biblia. Klaro. Sa English, gitawag ni siya nga Bible. Kanang word nga Bible, duha na ka syllable. Ang unang syllable nga bay is derived from Latin word means two, twice, and double. Pag tan-aw nimo sa Biblia, kining word nga bay, ang meaning ini, duha. Mao bitaw ng bicycle. Bicycle. Depende sa iyong pag-pronounce ha. O ba nun, bicycle. Sa Tagalog mo to, bicycle mo to sila dito. Pero pag binisa, bicycle naman, no? Kining word nga bicycle, sabi na sa bisikleta, nganong kining bisikleta, gitawag man ni nga bicycle. Ngano man? Kabalo mo? Kabalo ba mo nganong ang bisikleta gitawag na nga bicycle? Onsay nakapabicycle ana? Ang tubag? Kay ang maong sakyanan dunay duha ka ligid. Kay kon ang ligid niya na usara, dili na tawagong bisikleta, ang tawag ni ana unicycle. Kon ang iyang ligid tulo ka buok, tawgon pod na siyang tricycle. Ang pangutana maone, nganong gitawag na nga bicycle? Dili lagyang usaray ligid, dili pod tulo, duha ang ligid. So ang nakapabisikleta niya kay duha ka buok ang iyang ligid. For example, bisexual. Isa na siya katao. Pero pwede siya sa lalaki, pwede pod siya sa babae. Duha ang iyang sexuality. One person has dual sexualities. So, mabalik ko sa Bible. Kay kini nga libro, gigamitan man og syllable nga bay, means to, unsa may niya nga duha niini. The word by in the Bible is refers to Old and the New Testament. Sa matag tan-aw nimo sa Biblia, huna-hunaa nga kanang pagngania nga Bible nag-indicate nga kini nga libro duha ni ka divisions, Old and New Testaments. Mo na meaning sa Bible. And how about the last and second syllable of the word Bible nga ball? The word ball in the Bible is derived from the word a symbol. Meaning, kini nga libro ha, in-assemble ni. The Bible did not drop down from heaven ready-made, nor it was handed down from the hands of God through His angels. Nagpauwan og Biblia, kipangsao sa mga pastor katibuok. Dili na mao. Ang Biblia gi-assemble. 72 ka mga libro gi-assemble, gihimong usa ka libro, mao na ang meaning sa Biblia. Mao nang tubag sa pangutana. Ang pangutana nganong ang mga protestante dili na man motubag. Ako masuko ha? Nganong di man mo manubag nga mauday na ang meaning sa Bible? Nahibalo mo nga no? Kay kon ilang sulayan sa pagtubag, mutungha man ang pagutana. Kon ang Bible di ay inasimbol, kinsa may nag-asimbol. Gion sa pag-asimbol,
o kanus-a na asimbol. Naa na baka sila, mito'y hakaw na baka sila, sa dihang na asimbol ang Biblia, o nito'y hakaw sila, humana nga na asimbol ang Biblia. Maudi ay nga dili sila motubag og bisa na sayod sila sa kamatuoran, dili motubag kay mahadlok sila, kay basin suknaon sila kinsa ang responsable sa balaang kasulatan nga ilang gibitbit ag ilok-ilok o gihouse to house sa simbahang Katoliko. Wa ko masuko, nagpahimug-at lang yun ko sa pagka-inconsistent sa protestante kung sila nagtug-an sa kamatuoran nganong hangtod karon wa man sila motug-an nga ang Biblia inasimbol kay para mapasidunggan nato niining month of the Holy Bible. Ang responsable sige tag celebrate Bible, National Bible Month, nagpahigugma sa Biblia, nagpasidungog sa Biblia, wa kay nila hinumdumi nganong naay Biblia. Bisan man lang word of gratitude, mga pulong sa pag-recognize, mga pulong sa pagpasalamat niadtong mga tao kinsa naghago sa Biblia nga mapasidunggan unta niining National Bible Month ang simbahan nga responsable. Mao nang kitang makatoliko, mga Bible apostolate, dili kita 100% makig-alayon sa protestante sa ilang celebration niini, kundili atong palagman kini sa konteksto sa atong simbahan nga Katoliko nga dili lang kay atong pasidunggan ang Biblia, kundili mobalik kitag tan-aw sa kasaysayan niadtong mga tao nga naghago sa ilang kinabuhi ug panahon nga sila ilhon unta nga bisan gamay nga recognition ug pasalamatan, instead gidaot hinuon nilang simbahan nga may responsable niini pagkaingrato kung ingon niini ang nahitabo sa dagan sa Kristiyanidad. Maunang ang akong simpleng pangutana nga isa ra ka buok nahimo hinuong tulo is kay isa ra to nganong gitawag ni nga libro nga Biblia napun-an og tulo. Kay niingon naman ko sa ato pa kung kini daay nga libro ina simbol na ay nagasimbol ini, di ba? Mo kanang sakto. O kung na ay nagasimbol ini, giunsa pod ka ano niya pagasimbol? O giasimbol kini kanos apod ni naasimbol? And these three major questions lead me in my journey to Catholicism. Palakpakan kita. Although hate nako ang Katoliko, pero ang Ginoo nakita niya ang kamatinud-anon sa ako kasing-kasing nga si Paul na ay something gipangita sa iyang kinabuhi. Ang akong panaw sa pagpangita sa kamatuoran kay mauman kini ang gihandom sa ikaduhang Konsilyo Vaticano, one sa iyang 16 documents that all men are bound to seek the truth, nga katungdanan nato ang pagpangita sa kamatuoran. Og mao kini ang giingon ni Kristo sa Juan 8:32, mingon ang Ginoo, et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos. Nga kinahanglan mangita kamo sa kamatuoran, og ang kamatuoran maghatag kaninyo sa kagawasan. Mao nang nagpadayon ko sa akong panaw sa pagpangapkap sa kamatuoran. Wa di ay ko mahibaw nga ang akong pagpadung sa kamatuoran mo'y pagpadung di ay sa simbahan
karon nga akong gialagaran. Palakpakan na Ginoo. Salamat tayo, Dre. Si Father man na. Dre, salamat tayo, Dre, no, sa pag-grant sa invitation nga magka-share po sa ka-anindot sa atong simbahan. Hangtod ron, tuganan ta mo no, pagkalami yun, nga tunan ang simbahan nga Katoliko. Og ambot nganong usahay makaingon ko nga ngano ang Katoliko di man ganahan nga tunan ang kaanindot sa iyang simbahan. Nganong kami nga mga non-Catholics ang na-attract o kami ang nakatagamtam sa kalami niini nga pagtuo. Mo nang ato nang diskubrihon sa atong kinabuhi. Mao na ako i-continue, no? Dahil wa man gyud tay panahon. Kay moin man ko ron og alas 4, muhuman ko alas 4. Tapos mo reserve ko og almost siguro 1 hour nga open forum. Dahil na ako may message si Father, tapos magmisa man ta. Mauban ko sa inyong santos nga misa, ha? Paghuman sa misa, maulit na po ko. Kay musayo ko og first flight to Cebu, kay apso na ko ang debate ni Padre Darwin, ugma sa alas 3. Kinahanglan makaabot ko sa Bohol sa debate ni Padre Darwin, kay mutupad man ko dito sa iyang likilid. Isip suporta po sa atong kausa sa pagdepensa sa atong simbahan nga Katoliko. Mo proceed ko, napatay gamay nga oras. Sige lang. Kay naa may proverb sa Tagalog, mapalad ang taong nagsasalita ng maikli sapagkat siya ay pwedeng maimbitahan muli. Sige lang good, o di na ako ni mahuman, at least na ay akong balikan sa lain na usab nga Bible month nato. So muadto ko sa tulo ka pangutana nga akong gipangita ang tubag niini o kini di ay nga mga pangutana mauna kini ang sinugdanan sa akong pagpadung sa simbahan nga Katoliko nga akong gikasilagan kanhi sa akong kanhing kinabuhi. Mo bitaw ako ngalan nga Paul, mamalandong ko sa kinabuhi ba? Ang akong mga parents saksi ni Jehovah. Os ako gipanganlan ko nga Paul, gikuha ni Saint Paul nga kaaway sa simbahan. Dayon ang ako kung kinabuhi nakig-away ko sa simbahan. Gipuy anako ang kinabuhi ni San Pablo kaniadto. So like Saint Paul, I was also a destroyer of the Catholic Church. But now, with the shining light of the grace of God, I became a part of this church I wanted to destroy and serve to the Lord in the Catholic Church as a Catholic defender. Palakpakan nato Ginoo. So di gyud ta mo judge sa pastor, ha? Kada mga pastor nga nangatake, sagdi lang, iampo lang sila. Kay ako makasabot ko nila, ngano man anak man akong kinabuhi. Mabito di ko kaayo sa mga pastor makig sana sa Facebook, di ko kaayo makig counter sa ako mga basher ng mga pastor, pero og debate atubangon ako sila. Ato man ng last remedy man nato. Pero always akong padako ang pagampo nila. So kamo na mga pastor nga sakit mga istorya, iampo lang. Kaya basit mapareha po na ni Brad Paul nga sa mapag-ampo siguro ninyo gitawag sa simbahan na Katoliko. Palakpakan na Ginoo. So ako lang i-shorten ato i-detalye no katong tulo ka pangutana. Ang una na kong tubagon, kung ang Bible ina-symbol, giunsa man pag-asimbol. Tubag, gi-asimbol ang Biblia pinaagi sa proseso nga gitawag og kanonisasyon.
Nga buti pasabot ang mga libro gi-canonize. Og ang word nga canonization is derived from the root word canon. And what is canon? Canon means role or mission. Buti pasabot, sa dihang giasimbol o gihimo kining Biblia, na ay mga roles nga gisunod para makasabot tagamay, muhatag ako example. There are more than 20 Gospels, including Gospel of St. Thomas, Gospel of St. Barnabas, Gospel of Mary Magdalene. Daghan nga mga Gospels. Ang pangutana, nganong sa dihang giasimbol ang Biblia, upat raman ka ebanghelyo ang nakarga. Asa naman tong uban? Ang uban naaron sa Vatican Library, pero wala i-appeal sa pag-asimbol. Ngano man, kay lagi ang pag-asimbol na ay canonization, na ay rules unsaon pag-canonize. Og ang number one rule sa pag-asimbol sa Bible, especially the Gospels, number one, nga kinahanglan nga ang writer sa maong ebanghelyo, apostol ni Kristo. Nganong kinahanglan man nga ang nagsulat apostol ni Kristo, kay sila man ang eyewitness. Sila man ang nag-uban-uban sa Ginoo sa iyang tulo ka tuig ug tunga nga ministeryo. Sa ato pa, kung dito ta sa ilang sinulat mo base o mukuha ang ilang sinulat, credible. Mao na ang numero 1 nga role katimbahan. Mao nang sa pagtan-aw sa 20 kapin ka ebanghelyo, upatra ang nakarga, kay upatra ang nakita sa pagsusi nga ang magsusulat duol sa Ginoo. Unsa to number 1 role? Nga ang writer sa ebanghelyo, apostol ni Kristo. Maunang miso dayon ang libro ni San Mateo. Kaya nga naman, on sa mana San Mateo, tubag, apostol man ni Kristo. Miso dayon ang libro nga ebanghelyo ni San Juan. Nga naman, apostol man si San Juan. Misod ko dayon ang libro ni San Marcos o ni San Lucas. Nga naman, unsa man na sila San Juan, San Marcos, San Lucas? Dili. Nagtubog apostol? Dili. Pangutana, Brad Paul, nag-ingon ka man, Brad Paul, nga basta ang writer, apostol, dawaton ang pangutana, nganong nakargaman ang libro ni San Lucas, ni San Marcos, nga dili man apostol. Tubag. Kay naay si kanrol. Maghuwat. Kung unta ang simbahan, isara ang role, nga ang sinulat sa apostol mo ikarga nan maduhara untag ebanghelyo. Pero kay naay second role nga basta sinulat og tinun-an sa apostol, ang iyang sinulat i-appeal sa pag-asimbol sa Biblia. Gospel of St. Mark is considered as Gospel of St. Peter. Si St. Mark nagsulat, tinun-an og apostol. Ang iyang main source si San Pedro. The Gospel of St. Mark is considered as Gospel of St. Peter. Ano nahanap? Gospel of St. Mark, Gospel na of St. Peter. Why? Because the main source of the writer, which is Mark, gikan man na ni Peter. Pero nganong diha man kang Mark gihingalan in honor sa writer. Gihingan sa writer ang ebanghelyo
Bisan pa ang iyang source si San Pedro. So tungod ni anang mga rules na symbol ang Bible. Kinsa man naghimog rules? Si Pastor Kiboloy? Si Manalo? Dili. Ang naghimo og rules sa pag-asimbol sa Bible mao ang konsilyo sa simbahang Katoliko pinaagi sa iyang mga obispo sa tulo ka mga konsilyo. Konsilyo sa Hippo, konsilyo sa Cartago, konsilyo sa Roma, o gipinalais ang iyang pag-asimbol sa dihang gilingkuran sa ika-37 nga Santo Papa sa Iglesia Katolika nga si Pope Damaso I. Kano sa na simbol? Year 397 Anno Domini, na kompleto na asimbol na ang Biblia sa simbahan nga Katoliko. Palakpakan ang Ginoo. So naa na ang Biblia na asimbol na. Unsay lengguwahe? Ang iyang original nga lengguwahe sa balaang kasulatan sa dihang giasimbol sa atong simbahan, Hebro, Grego, Aramaiko. Ang pangutana, makasabot ba ang tibuok kalibutan nga Latin naman ang tibuok kalibutang lengguwahe? Ang tubag dili. Unsa gihimo sa atong simbahan, sa kaayo sa atong simbahan nga masabtan ang dili masabtan nga lengguwahe sa pulong sa Ginoo. Ang Santo Papa may entrigo sa naasimbol nga Biblia sa simbahan ngadto kang Eusebio Sophronius Hieronymos non a Saint Jerome, miingon sa Santo Papa Damaso I, Hieronimo, dili masabtan sa kalibutan sa atong panahon ang Biblia. Kay ang tibuok kalibutang lingwahe Latin, karon ang atong tibuok kalibutang lingwahe English man. Moadto ka sa Hong Kong pa in English. Ato ka sa pa in English dito. Makasabot mo ato sa mga lugar. Mao nang si Santo Hieronimo miadto gyud sa Bethlehem. Tuwa man ang langob sa Bethlehem, niadto man ko dito. Ang langob nga dito si Santo Hieronimo naghubad, ug ang lugar nga diha nahimugso si Kristo silingan ra. Nakompleto ang Biblia 397. Kinsay naghimo sa Biblia? Kinsay naghimo? Ang simbahang Katoliko ang naghimo. Palakpakan ng Ginoo. Akong i-qualify ha. I-qualify na ako ng word nga himo. Kaya basin ilatain ng atakihon na board. Klarohon nato ni ha. Ang simbahang Katoliko ang naghimo sa Biblia. Pero klarohon tani. Kining pulong made and create, himo o buhat. Naa ni duha ka meaning. Karohon nato ne. Ang unang meaning sa himo gitawag ni nga ex nihilo. From nothing to something. Klaro? Naghimo ang Diyos og kalibutan. From nothing to something. Naghimong Ginoo og adlaw from nothing to something. Ang number one meaning sa himo, gikan sa wala nakapatungha. Ug ang makahimo ni ana Dios ra. Di ko pwede mo ingon motungha ang mineral water ug moinom ko. Di pwede. Di ko makapatungha ana. Ang Diyos ra gyud ang naigahom nga makapatungha sa usa ka butang nga wala ngadto sa pagkaana. Ang second meaning sa himo is from something to something.
Henesis 2:7, sa dihang ang Diyos naghimog tao, unsa may gihimo sa Ginoo, mikuha sa giyuta from something. Iya ning gimold, murag minatay nga nasa lungon, nga way kinabuhi. Meaning, ang tao from something, yuta, into tao, gihuypan sa Ginoo ang iyang duha ka buho sa ilong. Mauna nga tan-awa ang inyong katapad, tan-awa ang ilang mga ilong. Kaya mainom pa ko. Human nyo kitanaw ilang mga ilong, onsa may forma. Kon ang ilong sa inyong katapat nangalisngag, ang but ipasabot ni ana nga nasobrahan ka na sa paghuyop. Apan sultihan ko kamo ang akong ilong podlisngag. Pero magpasalamat ta, taliwala sa kalisngag sa atong ilong, dili ang pagkataas o ang pagkaplatnos ang importante, kundi kinahanglan lang nga duna kiniduha ka buho. Kay kung ang imong ilong way bangag, dili ka na ilong, hubag ka na. Pero salamat sa Ginoo nga bisan pa murag palwa kining atong mga ilong na iduha ka buho, makaginhawa kita og makahimaya og makaday kita sa Ginoo. Palakpakan natong Ginoo. So mao na ang meaning ha. Hinumdumi ha. Ayaw kalimte. Kay mulakaw na sa Paul taon-taon. Unsa to? Naay duha ka meaning sa himo or buhat, from nothing to something, from something to something. Ang pangutana, pag-ingon nato nga ang Katoliko ang naghimo sa Biblia, ang pangutana, asa sa duha kahimo ang atong gigamit. Tuba? Dili ang ikaduha unang meaning. Wala ta makapabutho og Biblia sa wala. Naghimo tag Biblia from something to something. Analogy. Si Pedro ha? Si Pedro mipalit og kahoy. Mipalit si Pedro kahoy sa lumber supplies. 2 por 2, 1 por 1. Unsa gihimo ni Pedro? Mipalit siya kahoy sa cook sa lumber supply. Si Pedro ba'y nagabas? Dili. Si Pedro migamit lang og materyales nga ginabas sa laing tao, mipalit lang siya og materyales sa lumber supply apan dili siya ang nagabas ni ana. Human sa iyang pagpalit o ginabas, si Pedro miadto na usab sa hardware. Kay si Pedro magpalit og lansang. Ang pangutana, si Pedro ba ang naghimo og lansang? Dili. Ang manupaktura sa lansang ang naghimo sa lansang. Ang gihimo ni Pedro, nagpalit lang siya lansang. Kay ngano man, mag-unsa man day si Pedro, mag-assemble siya og bangko. Niya may bangko, pero man ni kahoy plastic man eh. Sige lang ni. Maone ang bangko nga gihimo ni Pedro, nga ang iyang gigamit materyales sa sa lumber supply nga kahoy. Nipalit siya glansang, gi-assemble niya, nahimo nga bangko. Ang pangutana, kang kinsa man i-attribute ang bangko sa nagabas sa lansang, asa naghimo sa lansang, o sa nagabas sa kahoy. Kinsa man naghimo sa bangko, ang nagabas sa kahoy, ang naghimo sa lansang, huwag nag-assemble sa bangko. Kinsa naghimo sa bangko? Si Pedro. Palakpakan ng Ginoo. Klaro na ba? Dili si Pedro ang nagabas sa kahoy. Migamit lang siya materyales. Dili siya ang naghimo sa lansang. Migamit lang siya materyales. Unsa iyang gihimo? Asimbol na gud. Og ang iyang inasimbol nga dili siya ang nagabas, dili ang naghimog lansang, ang attribution sa bangko. Attribute ngadto kang Pedro, si Pedro ang naghimo sa bangko.
Nakasabot na mo? Manto na ko sa Bible. Ang Bible, ang Old Testament, kinsa may naghimo? Ang Old Testament gisulat nila naman Moises sa mga propeta sa Old Testament. Kanang Old Testament materialis na siya. Materialis sa paghimo og Bible. Ang naghimo sa New Testament, ang mga apostoles ang nagsulat, ang mga disipulo ang nagsulat, materialis pa na sa Bible. Ang nagsulat sa Old Testament, wala maghimog Bible. Unsa ilang gihimo? Naghimo sila og materyales nga magamit sa paghimo sa Bible. Ang New Testament writers wala maghimog Bible. Ang ilang gihimo, naghimo sila og materyales nga puhon maasimbol nga Bible. Ang simbahan naghimo og Biblia pinaagi sa iyang paggamit og materyales nga mao ang Old Testament o ang materyales nga New Testament ang gihimo nga simbahan iya lang ang giasimbol og nahimo ang Bible. Ang pangutana kang kinsa man i-attribute ang paghimo sa Bible, kang kinsa i-attribute ang bangko sa nagaba sa kahoy o sa naghimog lansang. Dili i-attribute dito. I-attribute kinsay naggamit sa lansa o kahoy sa pag-asimbol si Pedro. Sa samang pagkaagi, ang simbahan migamit og something. Unsa nang something? Old Testament scriptures and New Testament scriptures, that is something, nahimong something nga maong Biblia, og ang Biblia dito i-attribute sa nag-asimbol niini. In short, kinsa naghimo sa Biblia? Ang simbahang Katoliko. Palakpakan ang Ginoo. Sunaan na Biblia. Nahubad na ni Santo Jeronimo sa Latin nga lengguwahe gikan sa dili masabtan nga lengguwaheng Hebro, Aramaiko, Grigo. Nahubad na sa Latin. Migawas na ang pinakaunang Bibliang hubad sa Latin, ang Latina Vulgata Biblia ni atong 405 Anno Domini. Apan ang Biblia wala pa'y period. Importante ba, Brother Paul, ang period? Importante dili. Importante. Kay kung ang Biblia walay period, oras gani nga mosuway ang mga pastor sa pagbasa og Biblia nga way period, mautas gayud ang mga pastor. Kay kumusugod na kagbasa sa Henesis, wa may period. Period, buti pasabot, humanon yun nimo nagbasa. Pero salamat nga ang atong Biblia na anay period ug bahaginhawa na ang mga pastor sa pagbasa ng Biblia. Palakpakan natong Ginoo. Ang pangutana, kinsa may nag-imbento sa period? Pastor, pare. Kanos ama na imbento ang period, ang tubag, o kinsay nag-imbento? Ang nag-imbento sa period o sa kaobispo sa simbahang Katoliko in the person of Bishop Isidore of Sebel. Iyang giimbento ang period niadtong 7th century. Maunang ang Biblia na ay period, maginhawa na si pastor o si pastura kung musuway og basa. Palakpakan na Ginoo. So naa na period og punctuation marks. Apan ang Biblia wala pa'y kapitulo, wala pa'y chapters. Ang pangutana, nganong ang Biblia nato karon naa na may kapitulo kon chapters.
Kinsa may naghimo og responsable nganong ang balaang kasulatan ng Biblia na may kapitulo o chapters? Pastor ba o pari ang naghimo niyan? Ang tubag, ang Biblia gibutangan sa simbahang Katoliko o kapitulo pila ka buok? 1,339 chapters og ang responsable sa pagbutang og kapitulo sa Biblia mga obispo sa simbahang Katoliko in the persons of Bishop Stephen Langton and Archbishop Hugo de Santo Caro. Gibutangan kini og 1,339 chapters niadtong half in the 12th century. Palakpakan nato Ginoo. So naanay kapitulo, wala pay bersikulo ang pangutana nganong ang Biblia nato karon naa na may bersikulo. Kinsa may naghimong bersikulo sa Biblia? Pare, pastor. Tubag, ang naghimo sa bersikulo sa Biblia o sa ka-Catholic Bible Scholar, Dominican Priest, Reverend Father Santos Pagninos, iyang gibutangan ang Biblia og 35,326 verses ni adtong 1528. Palakpakan nato Ginoo. So naanay Biblia, naanay kapitulo, naanay bersikulo, naanay period. Isulti ba ni sa mga protestante sa ilang Bible, National Bible Month? Kita lang nga simbahan ang nagyagyag ni ini. Maunang mag-Bible Month gyud ta. Aron masuhito nato nganong naay Bibliang gisipit-sipit ni pastor nga nanimaho na nag-ilok. So naana. Pero wala pa'y written Bible. Wala pa'y printed. Sorry ha. Wala pa'y printed Bible. Ang Bible kaniadto sinulat sa kamot. Gitawag na nga manuscript. The word manuscript is derived from the root word manos or manios. Unsa man ng manos? Hand. Kay ang tiil, pid man na or pidis. Mabito mo adto mo sa Dipolog City, nabito dalan ay pedestrian lane. Bote pasabot, agianan sa mga tiil. Pedestrian. Derived from the word pedis. Agianan sa mga tiil nga way paghimasa. Mabito na makadungog mo ang word nga manicure or pedicure. Di ba? Kamu mga babae. Di ba? Magpahinlo mo kamot. Magpahinlo mo koko. Di ba makadog mo ng word nga manicure or pedicure? Unsa man na siya? Sa gamay pa ko, ang akong nanay kada buwan magpahinlo gud koko siyang kumare. Moingon akong nanay bakay chika-chika lagi sila. Na si Mare. Unsa may meaning ning kuan Mare? Pedicure. Ingon po tong manicurista ang kanang kuan Mare, pedicure ang meaning ana magpahinlo ka kukumari ang bayad during PD, meaning sa kinsinas og 30 ting sweldo maguna mao na mari ang meaning ng pedicure. Bot ba sabot hinluan ta ka mari og kuko pero ang bayad pagka sweldo na sa kinsinas og sa pizza 30. Ingon po mama, mao na mari kining kuan pon mari kanang manicure mari sa pud meaning ng manicure mari. Ingon po tong manicurista nga kumari sa mama. Aw kanang manicure mari ang meaning ana mari magpahinlo ka og kuko kas mari kas mani god mani daon mari. Niadtong bata pa ko nagtuo ko nga insakto to nga pagsabot. Pero pag research ako sa mga meaning sa mga word nasayran ako nga manicure hinlo lang sa kamot. Pag moyon ka, manicure ko, meaning kamot ra hinloan sa manicurista. Pag pedicure, tiil ra po kay pidman or pidis, tiil ra po hinloan sa manicurista. Mao nang meaning. Kaniadto walay printed Bible.
Unsa ang naa kaniadto? Manuscript. Kay wa pa may printing press. Pananglitan si Constantine nga emperador nag-order sa simbahang Katoliko og 50 ka kopya sa Biblia. Ang pangutana, nganong ang emperador didto man may request sa Katoliko og Bible? Kay ang Katoliko man ang naghupot sa Bible. Nangayo si Emperador Constantino og 50 ka buok kopya sa Biblia. Karuha may printing press. Unsaon man sa simbahan pag-provide ngadto sa emperador. Ang gihimo sa atong simbahan maone. Nangita ang simbahang Katoliko og 50 ka mga tao nga batid sa pagsulat. Gitawag na og mga scribes or escriba. Nindot kay silang mga agi. Naa na ang 50 ka mga tao nga batid sa pagsulat. Ang emperador nag-provide og materyales nga kasulatan og sa tinta nga gamiton sa pagsulat. So naan ang 50 ka mga writers o ang ilang leader. So karon magsugod na ta og himo og Biblia aron atong matubag ang request sa emperador. Sugod na ta. Ana mo papel ha. Papyrus na mo. Nanapod mo yung mga ink diha. Ang katong iyang pen katong buhok at balhibo sa Turke man na. Magsugod na ta paghimong Biblia. Genesis, ono man na. Genesis man na, unang intro. Sa sinugdan, gihimo sa Dios ang langit ug ang yuta. Kamo pong 50, sa sinugdan, gihimo sa Dios ang langit ug ang yuta. 50 din kabuok. Mahumagbasa ang leader sa Revelation, maka human po ta og 50 ka kopya. Ingon ni anak kaniadto ang pagpadaghan sa Biblia. Sulaton gyud na kinamot. Pero ang pangutana, nganong miabot man ang panahon nga naa naman tay printed Bible. Kini, printed man eh. Dili na sinulat og kamot sa tao. Sinulat na og makina. Kay miabot ang panahon sa kasaysayan nga dunay Katoliko nga aliman in the person of Johannes Gutenberg. Iyang giimbento ang printing press niadtong 1397 og sukad nga ang Katolikong simbahan nakaimbento og printing press na himugso ang pinakaunang printed Bible, ang the Gutenberg Bible. Gipahinungod sa nag-imbento sa printing press og usa lang siguro dinhi kaninyo ang naa ni anang Bibula si Eugene Gapo ay gitagaan ako the Gutenberg Bible. Palakpakan ang Ginoo. Ang usa toa sa akong library. So naa nay Biblia, kinsay naghimo? Ang simbahang Katoliko. Ang pangutana, nganong ang laing tinuhan nang gibit-bit man silang Biblia nga ang Katoliko may naghimo? Tubang, kain na malit sila sa bookstore. Mo nang tubang. Pagpalit nila sa bookstore, nagbasa-basa dayon sila og Biblia. Pagbasa-basa nila Biblia, nakabasa sila sa Isaias 43:10. Kamu ang ako mga saksi, miingon si Jehovah. Magtukod ta og saksi ni Jehovah. Nakabasa na po ang laing tao, unless a man be born again, magtukod na po tag born again. Nakabasa na po sa balaang kasulatan, buhat 2:1, sa adlaw sa Pentecostes, mag-Pentecostal na po ta. Nakabasa na po og buhat 20:28 nga pakana ang iglesia sa Dios, magtukod na po tag Church of God. Nakabasa na po sa Roma 16:16, magbatian kayo sa banal na halik
ang lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Natukod ang iglesia ni Kristo dito sa sa Manila. Mao ba na ang intensyon sa simbahan nga naghimog Biblia nga magbasa-basa ta kay magtukod ta? Ang tubag dili. Muadto ko sa ikatulo nga pangutan. Unsa man ang intensyon sa naghimo sa Biblia nganong gihimo niya kining libro ha? Muadto gyud ta sa purpose. Nganong ang Katoliko naghimog Biblia in short? Aron ba nga ang pastor magbasa-basa? Aron ba nga magtukod sa relihiyon? Mao ba na ang purpose? Tubag dili. Ang purpose nganong ang simbahang Katoliko naghimo og Biblia kay gamiton kana sa santos nga misa. Because the Holy Mass is divided into two parts. The first part is the liturgy of the Word. Diha ang purpose ngano naghimo Biblia. Kay basahon ang unang pagbasa, ikaduhang pagbasa, Salmo Responsorio, Ebanghelyo, din hinining santos nga misa, mao kini ang hinungdan nganong naghimo ang simbahan ng Biblia. Mao kini ang rason ngano'y naay Biblia tungod sa misa. Ang ikaduhang parte sa santos nga misa is the liturgy of the Holy Eucharist. Ang liturgy of the Word, si Kristo man. Kay si Kristo man ang pulong sa Dios, di ba? Si Kristo sab ang tinapay. Siya, si Kristo sa bayhon sa tinapay. Mauna ang purpose. Gitugan ba ni sa mga pastor? Sa ilang celebration sa National Bible Month, nga ang purpose kanon na Biblia kay gamiton sa misa, ila ba nang gitugan? Wa nila gitugan. Ngano man mahibaw man ang kadaghanan nga ilang gisinayop og gamit ang Biblia. Balikon ko, unsa ang intention kon purpose sa naghimo sa Biblia? Kay gamiton sa santos nga misa. Katapusang pangutana, giunsa sa mga dili Katoliko nga nakigamit lang og Biblia sa naghimo niini ang Biblia. Ilang gigamit ang Biblia aron magtukod sila relihiyon. Nganong magtukod sila relihiyon? Tubag, unang Timoteo kapitulo, basahon natin ang Biblia kay para sa may giingon sa balang kasulatan. Unang Timoteo kapitulo 6 versikulo 5. Nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Gusto mo madato? Magtukod tag relihiyon. Bita, gusto mo madato? Kinsa may gustong di madato? Tanan gyud nangandoy unta nga madato, di ba? Hayahay ning dato, di ba? Og unsaon nga mahimo kang dato? Matod sa balang kasulatan, nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Kung ako nangandoy lang gyud ko nga dali madato ko, di na ko magkatoliko eh. Magtukod na pod kung akong kaugalingong relihiyon. Gusto ka ikaw ko gusto ka? Magtukod ta. Pero nga nang wa ko magtukod, sultihan ta kamo na ako'y abilidad o kapasite nga magtukod og relihiyon. Kung sa akong pagbasa-basag Biblia kaniadto nagtukod na kog relihiyon, si Brad Paul karon milyonaryo na. Una pa ko hakibuloy siguro na dato. Pero nganong wa gyud ko magtukod? Kay si Kristo nagtukod na. Igo na ang gitukod ni Kristo. Ang atong buhaton magpasakop na lang ta sa tinukod sa atong Ginoo. Palakpakan natin. Di na ta magtukod ha?
Basin pagkahuman ining Bible mat, magtukod mo. Pero Brad Paul, kung pananglitan Brad Paul, nagtukod ka, unsa po imong tukuron? Muta na mo, anak. Kung di mo mata, di po kumutubag. Kung pananglitan, nadayon, nga wa ko mahibaw sa kamatuoran, nga ang Ginoo nagtukod na, o magtukod pa ko, kontra na ko, makompetensya na po ko sa Ginoo. Unsa kong tukuron? Magtukod ko og Sureball Church. Siya ro wag mo so na Sureball na ne. Joke lang ba? So mauna siya. Unsa may atong buhaton? Mo align kita sa intensyon sa simbahang Katoliko kung nganong siya naghimog Biblia. Ang mga santos, ang mga monghe, ang mga scribes nga mitahan sa ilang panahon, sa ilang kinabuhi aron makasurvive ang Biblia. Kabalo mo ngano ang Biblia nakasurvive? Ang materialis diin gisulatan sa bililhong pulong sa Ginoo, dili material nga modunar og dugay. Bot ipasabot sa dihang ang mga apostoles, ang mga propeta nagsulat, ang ilang gigamit nga materialis madugta. Kay madugta man kung walay simbahan nga naningkamot sa preservation ni ini, walay Biblia sa atong panahon. Kung ang Biblia ang simbahan mapinasagdanon pagasimbahan, wala pa'y pagrespeto sa kasagrado sa pulong sa Dios, wala pa siya'y plano nga modunar ang Biblia gitalikdan na unta sa atong simbahan nga mga dugta. Pero unsay gihimo sa atong simbahan aron nga mo sustain, aron nga makaabot sa panahon, gikopya. Kini ang gisulatan sa mga apostoles. Original gyud, sila gyud ang mismong nagsulat. Hapit ng madugta. Ang simbahan ila nagikopya. Gikopya ngadto sa bag-ong sulatanan. Pagkopya sa bag-ong sulatanan, ang gisulatan na gibutangan sa ikopyahan, hapit na usab madugta. Kinahanglan na usab kini ibalhin sa bag-ong sulatanan. Ana lang cycle hangtod nga miabot ang panahon nga naay printing press. O karon grabe na ang pagkuyanap ang sa Biblia nga nahimo kining the best sellers, pinakahimalitan nga libro sa tibuok kalibutan sa kasaysayan. Kung walay simbahan nga Katoliko nganing kamot ni ini, wala tay Biblia karon. Pero unsay gihimo sa laing tinuhan, giakusahan kita nga ang Biblia kuno atong gitaguan. Kay ang Biblia kuno dili ipabasa sa simbahang Katoliko, sakto o dili? Sakto o dili? Tinuod ba nga ang simbahang Katoliko gitaguan niya ang Biblia? Tinuod dili? Tinuod. Nganong tinuod? Nganong gitaguan? Sultihan ko kamo, kaniadto ang makapanag-iya og Biblia kadturang mga adunahan. Kay dili basta-basta treasure kaayo, ikaw ang pinakalabing adunahan sa inyong dapit kung naa kay Biblia. Nganong gitaguan? Kay tungod sa kabililhon sa pulong sa Dios, ang simbahan gipakubiran kini og bulawan 24 karats. Wa lang kay gikubiran og bulawan ang simbahan tungod sa kabililhon sa pulong sa Dios, gipaadornuhan og mga diamante. Ang cover sa Biblia gidekorasyonan og mga diamonds. Taguan dili. Taguan kay kawaton. Kon pananglitan magbutang ko karon dinhi og Bible ang cover 24 karats nga gold giadornuhan og mga diamante.
Siguro mo kawat ang mga kaabag na siguro. Ayaw kumpiyansa. Ni adto mi aking bulan, naghatag ko og ingon ni ini nga renewal sa makaabag sa Agusan. Duha man na Agusan, no? Norte og Sur. Di lang ko magsaba kung asa ba sa Norte o Sur. Norte. Sama ini. Ang kaabag president naggahina og sobre nga iya lagi ipabaw na ako. Kay para ko na ako ipamasahe, kaya lang mutabok magog nasipit og buhol maglangoy dai ko. Barko ko sakyan. Tapos di makita tag iya sa barko, magbayad maguto sa barko. Nagkahin po sila. Ang ilang gi-prepare 6,000. Hapit na mga alas 3. Ang gihimo sa kaabag nga president, iyang gibilin ang sobre sa lamisa. Kay nagpalit siya sa bikid og snack. Nako, pag uli niya ang sobre nawaha na. Kinsa may nakuha? Nga puro man to makaabag dito. Kana ganing sobre gamay 6,000 ang sod. Kuhaon magday sa kaabag. Labaw na ko ng Bible ni Father, gold o diamante. Posibleng unayon na sa kauban sa simbahan, di ba? Mao nang sakto lang yun nga itago. So kung mangutana sila nga kaniadtong unang panahon ang Biblia gitago sa simbahan, sakto na. Di ta bulimod ana gitago gyud. Pero ang pulong wala tago simba lang kay ang misa gibasang pulong sa Ginoo. Ang reading God sa misa, cycle A, cycle B, o cycle C. Mosimba kag 3 consecutive years, motambong kag misa, samara nga imong napatalinghugan, nabasa ang tibuok Biblia. Ang pulong, wala tago ang gitaguan, ang libro. Kay kawaton sa kaabag. Palakpakan na gini. Bahalag ang makaabag mga suko. Total human sa misa. Mulakaw naman ko. Digin mo ka baos. Joke lang bitaw to. Ako na to. Ay lapon makasakit. Sumauna. Miingon pagod sila. Dili ko no ang Biblia ipabasa sa simbahang Katoliko. Tinuod na dili. Tinuod gihapon na. Nganong ang simbahan wala mag-agda sa iyang mga matuohon nga basahon ang Biblia kay ang Biblia wala pa matranslate. Kung tugutan sa Katoliko nga otoridad nga basahon ang Biblia sa mga Katolikong matuohon, malagmit daghang Katolikong mga buang. Ngano man? Mubasa ang Bible? Non inem posomos al liquid adversos veritatem sid pro veritate. Unsa man to? Si Sidro Kono na bulit sa ite. Makasabot ka? Di ganit ang makasabot rin ng binisaya nga malaglom nga mga kahulugan, labi nagpabasahon ka sa Latin. Tinuod na nga wa ang simbahan mag-agda sa iyang matuohon nga basa mo nga naman wa pa may Bible nga mahuptan sa matag matuohon nga basahon og labaw hatanan di pag sila magkasabot sa lengguwahe. Pero sa daang Biblia na hubad na ngadto sa Binisaya ang simbahan naghagit nga human sa atong misa paghimo kamo didto og gagmay Kristohanong katilingban basic ecclesial community saluhin ninyo ang ebanghelyo pagpaambitay kamo kung natandog ba kamo sa pulong sa Ginoo. Giagda na kayo naman na may Bible. Palakpakan na Ginoo. O ang atong takna, alas 3:46. Hapit na kumuhuman na. Brad Paul, unsa man gid Brad Paul ang atong himuon? Kay ni naman taning Bible Man celebration. Katapos ang verse akong basahon, matuta sa open forum. Gipadayag kapitulo 1 bersikulo 3. Bulahan ang nagbasa. Bulahan ang mamati. Bulahan ang nagtuman sa pulong
nga nahisulat niini nga basahona. Unsa ang tulo kakabulahanan nga atong maangkon? Kung kita magbasa, kung kita mamati, kung kita magtuman sa mga pulong nga nahisulat. God's words brings life. Bulahan ta. Pero Brad Paul, kinahanglan ba yun nga tulo atog yun ning perpikon aron ta mabulahan? O kana absoluto ba nga alang sa tanan aron maangkon ang kabulahanan? Ang tubag dili. Kay kung absoluto, unsaon pagkabulahan sa mga buta? Nga di man sila makabasa. Pero karon naa na may tawag Braille. Naa na giimbento ni Braille nga pwede na kang makabasa bisan buta ka. Imo ra hikapon ang letter. Every letters na equivalent. So bisan ang buta makabasa. Pero ang illiterate di yun na siya makabasa. So kung ingno nato nga ang kabulahanan absoluto diha sa pagbasa, luoy ang mga buta o ang mga di kabasa. Kaya di yun sila mabulahan. Asa silang dapita mabulahan kung sila mamati. Luyo sa ilang kapansanan kung disabilities nga buta sila, kinahanglan lang yun nga sila mamati. Motambong ang mga buta sa santos nga misa, kay dinhe sa misa madungog ang pulong sa Ginoo nga naghatag kinabuhi. Pero Brad Paul, kung ang tao bungol, dinapot sa bungol, sa unsang paagi mabulahan siya? Nag-ingon man ang Biblia, bulahan ka tumamati, unsaon la pagpamati nga nangabungol man ni sila. Di na po sila mabulahan. Ang buta, ang bungol, makabasa. Ang akong eldest, kuan man, deaf and mute man akong eldest, 120 decibel level. Even ang power nga hearing aid dili pwede niya kay way effect. Unsay iya operasyon. Ingon ng Amerikanong doktor Brad Paul, i-donate ang imong isa ka dalunggan aka ng eardrum. Ikaw nga asawa, akong misis ba, i-donate usab ang imong isa ka eardrum. Musugot ko nga akong idonar ang akong eardrum sa akong anak nga isa. Bahalag si Brad Paul maglakaw-lakaw, isaray talingang madunggan. Total hapit naman po ko mo exit sa kalibutan. Pero ang problema ani maone, Brad Paul kinahanglan og 2 million. Kay sa operasyon sa Amerika, operahan, moadto mo Amerika tulo. Imong bata, ikaw. Pero ingon man tong mata ayaw Brad Paul sugot. Kay naay inaoperahan Brad Paul og ng anak. Kuan, lisod kayo. Even pag kanang resort magkuan, grabe alingis-kis daw. Ako sugot na lang gyud ko nga na ako'y anak, dawat anak ko na. No need na operasyon. Dawato nato ang kamatuoran, uban ang pagsakripisyo, kay gialaw man na sa Ginoo, doon na siya purpose, ngadong nahitabo ka na, palakpakan na Ginoo. So, unsa mga importante? Ang importante, buta ka man, bungol ka man, no matter sa imong disabilities o kapansanan, ang importante, maning kamuta sa grasya sa Ginoo nga tumano nato ang pulong ni Kristo.